Mga kapatid, atin lang pong kausapin ang pinuno po ng Land Transportation Office, si Attorney Asek Vigor Mendoza. Asek, maganda umaga po. Good morning, Ted. Good morning, Dili Chacha. Opo, paumanhin po sa aming storbo ulit ngayon po Ay, umaga. anytime, Ted. Opo, salamat po. Asek, ano ba ang panuntunan po ng LTO sa pagbibigay po ng protocol plates? Dahil nga sa kontrobersya ho ngayon sa EDSA busway, as you know, ito pong mga gumagamit ng mga protocol number 8, number 7, may mga CACA at kung ano-ano. Ano ba ang panuntunan po ng gobyerno dyan? Meron pong DOTR order po yan eh. Meron pong pinagbabatayan kung sino po ang may entitlement sa protocol plate. Kasama of course yan ang presidente, vice-presidente, cabinet secretaries, congressman, senador, hanggang mga constitutional bodies, yung heads of the constitutional bodies, kasama rin po yan. Salary grade po ang pinagbabasihan yan, kasama na dyan yung mga undersecretary, mga judge, sa judiciary naman. So lahat po yan, may base po yan, they're entitled to 2 sets of protocol plates. So yun po ang pinoproduce ng LTO based on that line of salary grade po nila. Okay. So basically po, yun lang yun. Wala nang kaakibat na pribilehiyong dapat makuha except doon po sa 4 top officials. I'm sorry, 5. Maliban doon sa 5. Presidente, Vice, SP, Speaker at Chief Justice. Maliban po doon, wala na bang, meron makaakibat yan na kapag naka-protocol plate, wala nang number coding. Hindi na traffic. Pwede namang hawi. Hagad-hagad ka sa kalsadang traffic. Go ahead po, attorney. As far as LTO is concerned, production of plates lang. Wala po kaming kaakibat na benepisyo po dyan. Kung meron man, other government agencies na po yan kung magbibigay sila ng benepisyo based on this protocol plates. Pero as far as you know, walang issuance po tungkol sa anuman pong pribilehiyo na dapat maliban siguro doon sa ang nakasakay nito ay opisyal, di ba? Wala nang pribilehiyo makukuha sa kalsada yung merong protocol plate. Opo, pagdating po sa LTO, wala na po. Wala na pong pribilehiyo po yan. Just the plates itself po. Okay. So meaning kapag po lumalabag sa batas trapiko, wala ding exemption to. Kung maliban doon sa 5 na kinakailangan talaga padaanin mo. Opo, as far as, again, concerned, pag meron kami nakikita violating traffic laws, kahit anong protocol plate, so maliban po sa sinabi nyo, kailangan nung namin ulihin. Ibig sabihin, kahit na pribadong auto ito, tapos ang may-ari congressman o senator o sinumang pong RTC judge, pag expired na yung kanyang rehistro, bayad ka pa rin at kahit na meron kang protocol plate. Opo. Pero nga tayong bagong programa, no registration, no travel. Kailangan po lahat ng kotse, kahit government vehicles naman yan, kailangan po i-registrado po nila. Oo, yung nga din po sinasabi ho ninyo, marami pala ngayon ang bumabiyahe na, o marami po ang mga auto na hindi nakapag-renew ng rehistro? Opo, ang aming count, based on table count lang po, hindi to validated on the ground. Mga 24 million po yan. Okay, baka naman kasi po hindi nakapag-renew kasi na junk na? Pwede po yun. Kaya sabi ko po, table count lang po to based on our data. Pero karamihan po dyan, mga 70% po dyan are motorcycles. So, tama ka, Ted, malamang marami dyan, junk na. Opo. So yung nga po, based on your record, sila rehistrado pa pero hindi na ho nakapag-renew pa ng rehistro. Opo. Baka din po factor dito yung pandemic? Opo, factor na rin po yan. Pero tapos ng pandemic Dapat rehistro na rin po nila yan. So, sir, yun po kasing, di ba nagkaroon din ng extension dati because of the pandemic nga ng mga ng deadline na pagpaparehistro? Wala na pong ganun ngayon. Wala na po. Talagang kailangan na po nila lahat i-rehistro po yan, so yung pong hinahabulin ng LTO, yung mga unregistered motor vehicles. Okay, paano po niyo ito mabe-verify on the ground ngayon, yung actual na bilang nito na tumatakbo pa pero talagang hindi po nakapag-renew ng rehistro?
i-check ko natin yan. Naka-internet link up naman yung ating mga enforcers po yan. No? We will create LTO checkpoint in certain areas in Metro Manila, in other urban centers and provinces. No? Mamayang 9 o'clock meron kaming Zoom regional conference ng lahat ng regional directors kung paano ito ipapatupad na mabuti. So ito po, this campaign will last from now until end of January. Sa approval rin po ni Secretary Bautista po ito, no, nakabulin lahat yan. Dahil una, hindi natin nakakasigurado kung roadworthy yan. So there's a safety issue. Tapos secondary na lang po, no, siyempre naghahabol din po ang LTO sa kanyang revenue targets na binigay ng national government. Opo, 25 million? 24 million. Okay, 24 million, majority po motorsiklo. Opo. Pero wala pa ho kayong actual talaga na estimate lang po ito. Table count po yan based on our computer data. Okay, sige. So kayo po yung mahigpit na magpapatupad very soon ng no registration, no travel. Opo. Okay. We would just do a campaign info drive para sa ganoon naman hindi sila mabulaga. Na bigla na lang marami kaming hinuhuli. Oo, kumbaga mamamara kayo at hihingian ng ORCR. Opo. Okay. Opo. Ano po ang penalty kapag nagmamaneho ka ng expired OR o expired rehistro? Pag hindi ho registered under Republic Act 4136, impounding po yan. At hindi mo maaring makuha yung kotse mo na impound hanggat di ka nagbabayad. Opo, that's right po. Plus penalties. Plus penalty. Although, maglalabas din po kami ng parang insentibo dun sa mga motorista na kusa silang magbabayad. No? Para naman kahit patagal ng hindi sila nakabayad, hindi naman kailangan bayaran. So kung 5 years yun, no, hindi naman kailangan yung buong 5 years. Makakatipid po sila ng gusto. So yun, ilalabas din po natin yan. Magkakaroon kayo ng parang amnesty. Parang ganun din, parang amnesty. Pero may babayaran pa rin. Hindi parang discount. Kasi po, technically, magkano ba ang multa sa 1 taon na hindi ka nakapag-renew sa oras? 50% po yan, Ted, ang penalty natin . So kung ang rehistro mo nasa mga 500, 600, so ang penalty nasa 300, so babayaran nyo mga 900 pesos, ganun. Opo, pero sa average po na sasakyan, ngayon po kasi masa 2,000 na eh. Opo. So kumbaga, plus 50%, no? Plus 50% po. And theoretically bawat taon, di ba 50% yun, right? Opo. Theoretically po. Opo. Okay, sige. So gagawa kayo ng issuance para sabihin na may amnesty kayo, 1 taon lang babayaran mo, regardless kung ilang taon ka na expired. Parang ganun po. Exacto po. Okay, sige. Sir, maliban po doon sa i-impound yung auto mo, hanggat hindi mo na babayaran, hindi i-release yan. Meron pang impounding fee yan, di ba? Opo, may storage fee po yan. Opo. Yung driver na nagmamaneho ng expired rehistro, anong kaparusahan doon? Meron po yung pakapurusahan, meron yung improper driver po yan. May penalty rin po sa driver po yan. Oo, kasi pati yung driver niyan may multa rin. Opo. Oo, at saka meron po kasing joint administrative order yung LTO tungkol dito sa pinalaking mga multa sa driving with... Opo. Okay, sige. So, sige siya, bago ko balikan itong protocol plate. Asek Vigor, kanina nabanggit nyo nga po nung tinatanong ni Manong Ted, yung kung meron bang pribilehiyo, itong mga special plates na to, nilinaw nyo, wala naman po. Do you think it's about time na wag tigilan na po yung pagre-release niyan? Para di ba, pantay-pantay tayo dito kasi pinagtatalunan pa ngayon eh. Ano ba yung mga, kumbaga saan sila hindi dapat dumaan, padadaanin ba yan pag may hagad at 8 ang plaka? Ako naman po, meron naman kung pakinabang po yan. No? Yung ating mga pinuno ng bayan, minsan talaga nagmamadali sa mga meeting po nila. No?
So they should be given the due courtesy without violating the law naman po. Sir, So do you think... batas kasi ho yan kaya hindi natin basta-basta pwedeng hindi sundan. Tama. Oo. Yung pong sinasabi ninyo na with courtesy para po sa kanilang mga mambabatas natin dahil importante mga lakad niyan at merong mga meeting na importante rin kailangan puntahan, hindi po sila umalis na maaga kagaya ng mga ordinaryong manggagawa. Kung ganun po pala. Alam nyo, easier said than done, DJ Chacha. Kahit ako, no, I have meetings and then maraming pumupunta po sa akin, walk-in, humingi ng tulong. Minsan yung 5 minuto, pag marami talagang dumapit kayo. I'm sure si Ted, nasa kongreso rin ako, maraming nakapilang humingi ng tulong. No? Hindi mo pwedeng hindi mo lang kausapin, kahit ilang minuto lang kakusapin mo. So minsan gusto mo umalis na maaga, pero mayroong mga circumstances talaga na talaga nagpumipigil sa'yo dahil maraming humingi ng tulong. Sige. So ito ho, Asek, no, bago ito na naman yung issue yan, para lang humasarhan ko itong issue po sa no registration, no travel. Ito po, kasi ngayon may mga bago din na mga auto na may rehistro na wala pang plate number. Wala namang issuance na ganun. Basta importante po, rehistrado yung auto mo, kahit wala ka pang plate, pwede ka pang bumiyahe. Opo, pwede ko. Iba naman yung no plate, no travel. Hindi ko natin sinukuli po yun kasi may konting problema po ang LTO dyan. Kaya no register. Pero kailangan registrado. Ayun, okay. So sige. So sa mga kailan po kayo maggagawa ng operasyon po dito? Starting next week, Ted. Opo. Sisimulan na namin to. We'll just do an information campaign para kahit dito po, malaking tulong sa amin, Ted, na nag-uusap tayo ngayon. I'm sure maraming nakikinig sa inyo. So, this is part of the information campaign. Okay, sige po. So, going back dito po sa protocol plates na ito, meron bang particular din po na provision diyan sa ano na yan, sa order na yan from DOTR na sa Congress, for example, di ba nag-i-issue sila? As you know, Congressman, di ba mayroong 17th Congress, di ba? 18th Congress. Meaning, yung plate number mo na yon na numero 8, valid lang during that particular Congress. Opo, tama po yun. Pag expired na nito, ano ba ang dapat gawin dito? Yung bang Congress ang dapat mangumpis ka nitong expired o pagkukusa na noong congressman na hindi ito gamitin o ano man? Paano po? Pag hindi na po siya congressman, Ted, or any government official that are holding protocol plates, mga judges, no? Bago sila makaalis sa kanilang pwesto, kukuha po ng clearance yan. Hindi po sila makakapag-clearance hanggang may clearance din sa LTO na sinuko po nila yung kanilang protocol plate. In the case of the House of Representatives, isusuko lang po nila sa second yung plaka po nila, doon po namin kinukuha yung plaka before we issue a clearance na okay na po yung taong yon sa pag-surrender na kanilang protocol plate. So itong nangyari sa protocol plate nitong congressman from Bicol, ito na sa video, recently may CA, ito kasi commission appointments yun na expired na. Yung mga ganun, dapat yung Congress na yon ang nagsuko noong expired na yon para hindi na nagamit? Dapat ang responsibilidad po ay nasa congressman mismo, ni tao mismo. Parang convenience lang po na sinusuko sa Secretary General's office. Pero dapat siya mismo ang mag-surrender po sa LTO ng kanyang plaka para makakuha po siya ng clearance. So ito ngayon sa 17th Congress 2016-2019, 8 number tapos may CA, no? So dapat dito responsibilidad ng congressman na hindi niya paggamit ito at siya mismo kung hindi na siya congressman ngayon o ano man, siya dapat ang naniguro na walang may hawak nito. Opo, that's right po, Ted. Okay. So, maganda itong ating talakayan para ho tayo matuto po dito po sa mga protocol plate na ito. Sige. So, sa ngayon po, sir, na Kongreso, anong balita ho ninyo? Nakapag-print na ba kayo? Nakagawa na ba kayo? Nag-turnover na po kami sa Congress ng
ng plaka para sa mga congressmen, nasa Secretary General to Office na po yan. Mga ilang linggo na po na nakaraan. No? So yung Senado na lang po ang aming tatapusin kasi may kanya-kanya silang design na sinusunod po namin. Opo. So nakalagay Siguro ngayon, 19th Congress ngayon. Hindi po, iba po ang design ni Fed. Wala nang nakalagay na 19th Congress. Meron lang code na nakalagay po doon na binigay sa amin ng Secretary General's Office na nag-i-indicate kung sino sila at which Congress they belong to. Ang may alam na pangalan lahat yan ay ang House of Representatives. At wala kayong choice just to print it, di ba? Kasi implement, wala kayong choice, di ba? Sa gusto ng mga kagalang-galang na miyembro ng Kongreso. Sumusunod lang po kami sa design na gusto po nila. Okay. Sige. So, sa Senado po, anong design nila? Hindi ko pa alam. Sina-finalize pa nila yung design eh. Okay. Sa commemorative plate, ano po ang ruling dito, sir? Sa commemorative plates naman po, there are basically 3 reasons bakit nagkakaroon ng commemorative plates. Historical event, international event, or national event. So, historical, international, or a national event. No? So, kung sino man ang mag-apply, an NGO or isang grupo, they have to just submit an application for issuance of commemorative plates. Sabihin po nila kung ano yung okasyon. Kung historical event po yun, kailangan may certification galing sa National Historical Institute. Pag international event, may certification galing sa DFA. Pag national event naman, kailangan may presidential proclamation po yun. No? Okay. At i-indicate nila ilang plaque ang may issue. No? So on that basis, ang LTO naman mag-endorse po sa Department of Transportation, Secretary. And upon approval of the Secretary, gagawin na ho namin yung papakang yun. Okay. And they have 1 year. They have 1 year to use the plates po. After 1 year, mawawala na po ang visa na maplakang yan. At yan, hindi mo yan maaaring i-display na mag-isa. Dapat nandun pa rin katabi niya yung regular plate. Yes lang. One lang po yun eh. So yung kung kotse ka, yung kabilang plaka mo, dapat yung regular plate na po yan. Ganun. So, kasi dati, dapat daw, regular plate, katabi mo yung commemorative para hindi mo ito nagiging dahilan para ka makalusot sa number coding. Kung makikita ang plate, hindi nangyayari po kasi yung lugar ng plaka, good for one plate lang eh. Pwede, magpuputas pa sila sa okay. So ngayon po, saan dapat ilagay yung commemorative? Sa likod o sa harap? Sa harapan po yan. Sa harap yung commemorative? Opo. Okay, so pwedeng maging palusot nga sa number coding kasi pag lampas mo, hindi na nabasa ng enforcer yun. Opo, true. Basta may commemorative dates po. Nakakalusot. Okay, yung mga NBI, may mga ganyang nakikita tayo ngayon eh. O kaya mga simbahan, may mga simbahan eh. Oo, na mga ganyan mga plates eh. Yung mga ganun po, dapat yung enforcer marunong din na mamara at magtanong ito sa kanyang plate. Opo. Pag kami ng plates, advice Opo. Nagchachapi po tayo, ASEC pakiayos lang po, baka mobile si ASEC. So, sa mga enforcers, MMDA, dapat sa kanilang pagpara ng mga commemorative plates, dapat hindi sila matakot magtanong. Paano kung NBI nawala si ASEC. Nakalagay, di ba? So ASEC, nawala dapat maganda itong ating tayo natuto dito tungkol sa mga plate sa number dulo, na ito. Okay. Sige, ASEC, si ASEC. Dapat po yung mga enforcers maging taga LTO flying squad, no? Kumbaga, dapat pati HPG, dapat naninita ho ng may commemorative plate. Opo, pag hindi ho galing LTO, hindi ho valid yun. Opo. So, kung wala siyang otorisasyon, maliban doon sa gumagamit ka ng plaka na hindi otorisado, pwede ka pang multahan ng malaki, 5,000 ang alam ko, sa paggamit ng maling plate. Opo. Yung full penalty po yun. Parang, kasi meron pag yung mga false plate to yan parang peking plaka ho yan eh.
At saka, di ba, bawal nga ngayon mag-tamper ng plate eh. Yung iba kasi, Opo, di ba? opo. Oo. Opo. Okay. Okay, sige. Maganda matanong namin si Chairman Artes dito. So, panibago, para ho maging patas ang laban natin, di ba? Hindi ka gumagamit Correct, ng... tama po. Kayo ba, Asek, may wangwang din kayo? Pero si, Wala, Ted. si Chair... Nahihiya ako eh. Nahihiya Pag si ako umiikot, sumasakay na lang ako doon nakikisakay na lang ako kung anong mobile ng papunta sa Makati. Sasabay na lang po ako doon kung talagang nagmamadali po ako. Yan, sana all. Sana all. Kagaya ni Asek. Hindi siya nagwawangwang, Hindi, sumasabay siya. although kasi dati-rati yung mga taga-LTO kasi Meron may din mga sila. security din sila eh. Oo. Ano din yan, may mga sindikato rin dyan Totoo. kapag may ginagawa kang programa, laban sa sindikato, nanganganib ka rin. May threat din sa kanila. Sige, so kayo po, kasi wala ba kayong backup ng mga LTO na mga Wala po. mga mobile? Wala po. Walang Minsan ako lang nag-drive, Ted. Pag na-late yung driver ko, ako na lang nag-drive. Siya lang ang drive. Di dapat yung mga mambabatas din natin po ganoon. Di ba? Ba't natin bibigyan ng courtesy? Si Asik hingi ng budget sa Congress yan, kaya mahihirapan sumagot siya pag I'm ganyan just tanong mo. curious lang ha. Curious pala ako doon sa plaka na pinag-uusapan nyo kanina. Dahil sabi ni Ase kanina, ipiprint na nila yung sa lower house. Tapos na, na-print na. Na-print na nila yung sa lower house. Asik, I'm just curious kasi di talaga ako aware. Yung mga special plates na yan, ang gastos doon din sa mga kongresista. Opo. Sa kanila Opo. po. They pay for it po. May bayad po yan. Sila po nagbabayad yan. Hindi sila. Tayo nagbabayad yan. Tayo? Of course. Ay, Hindi po. May bayad po yan, Ted. Hindi po. Ang nagbabayad, Congress budget. Opo. Yes. taong bayan. Taong bayan din. Ay, That's at right, least that's right. malinaw lang. Kasi hindi ako aware kung sino nagbabayad. Kasi gusto mo meron din po ba mga kongresista na hindi na kumukuha ng special plate? Kumbaga, ayoko ng pa-VIP Oo naman. treatment. May mga ganun po. Meron. Opo. May mga ganun po, Asek. Merong ayaw Meron po. Hingin ko siguro yung listahan soon pagka na-release nyo na Merong kung sino ayaw yung mga gumamit. ayaw gumamit niyan. Iboboto ko yung mga hindi gagamit. Ha? Yung mga hindi gagamit, oo. Ikaw ba gumamit ka nun, Asik Bigor? During your time? Gumamit din po ako noon. Nasa Congress po ako. Ikaw ba, Pupunta. Ted Filon? Nasa Congress ka rin. Gumamit ka Hindi nun? ako gumamit. Ay, hindi nun. ka gumamit. Kahit Okay. minsan. Gumamit. Kahit minsan. Kahit minsan. Hindi ako gumamit. Sorry. Sige po. Salamat po na marami, Asik, sa inyo pong panahon, ha? Anytime, Ted. Opo. Busy chat. Thank you, Maraming salamat Asek. sa pagkakataon, Ted. Thank you very much. Thank you. Mabuhay. Ted Filon at DJ Chacha. Ngayon, nasa Radyo 5, 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.